Yan, so tapos na tayo na Kensa at alam na rin natin yung result. So, sobrang sama ng pakiramdam. Mahirap ng ganito. Buti na lang day off si Cristel ngayon. Siya yung tumitingin sa mga bata. Pero nagwo-worry din ako. Baka mamaya si Cristel mahawa din. Awa ng Diyos si Kuya, wala pa rin siyang symptoms. So sana hindi siya mahawa. Nagmamask ako sa bahay. Kahit tulog ako, nakamask ako. Ganito yung pakiramdam ko nung nagka-COVID ako. Pero malamang ngayon influenza to. Sobrang sakit ng mga joints ko. Pero wala tayong choice. Kailangan natin kumilos. Kasi may dalawang bata tayong aalagaan. Sobrang wrong timing lang kasi wala nga si Daddy. Yan, so tapos na tayo na Kensa at alam na rin natin yung result. So, syempre, positive. Iba talaga yung pakiramdam ko. Gantong-ganto yung pakiramdam ko nung nagka-corona ako. Pero dahil wala naman tayong contact sa mga may corona, so sure ako na influenza siya. Yung sama ng pakiramdam kaya ko. Yung hindi ko kaya kasi kailangan ko pang mag-alaga. Tapos hanggat maaari, ayoko mahawa si Kuya. Pero I know everything happens for a reason. So, buti na lang din ngayon siya nangyari kasi by the start of December, kailangan malipat ni Daddy dito sa hospital namin. So, kailangan magaling na kami by that time. So, simula kahapon, nagkanetso ako. Syempre, 5 days hindi ako pwede magtrabaho. So, sana lang si Shelly gumaling na din para pwede ko na sila ulit iwan sa daycare para si Daddy naman yung aasikasuhin ko. Laban lang tayo kasi wala tayong choice. Tayo lang nandito. Merong mga batang umaasa sa atin, kaya kailangan din natin gumalaw. Thank you Lord pa rin kasi alam natin yung result at mabibigyan tayo ng gamot. So, ang focus na lang natin is kailangan magpagaling. Sa lahat naman nandito sa Japan, ingat kayo. Marami talagang influenza ngayon. Nagpa-vaccine pa ako niyan ha. Kaka-vaccine ko lang nung 20. Pero siguro dahil masyado pang konti lang yung pagitan, kaya nahawa pa din ako. Pagka-uwi ko nga ay sumubo lang ako ng konting soup tapos uminom na agad ako ng gamot. Pero naku, sinuka ko rin naman lahat. Sobrang laking tulong talaga ni Cristel dahil hindi ko na talaga kaya ng mga oras na yun kaya pinagpahinga niya muna ako. Si Shelly nga wala na siyang lagnat kaya lang grabe pa rin yung ubo niya kaya nasusuka siya pag nauubo siya. Sobrang laking tulong talaga ni Cristel kasi pati yung mga hugasin tinapos na niya at nag-ayos-ayos na din siya dito. Pinakain na nga rin niya yung mga bata. Pagkagising ko nga ay medyo umayos yung pakiramdam ko kaya inaya ko rin yung mga bata maglaro muna sila sa labas kasi buong araw na sila nasa loob ng bahay. Hindi nga rin ganun kalamig kaya perfect na perfect para maiba naman yung ambience nila. Salamat pa rin sa Diyos dahil kahit papano nairaos natin ang araw na ito.